Hi, Sir Mark. I'm good, sir. I'm good. Puwede ko bang hiramin muna itong poging 'to, sandali? Ay, hindi po, sir. Hindi ko siya ilalagay sa gulo, promise. Maitatanong lang ako tungkol sa assignment. Nahihirapan kasi akong intindihin yung ibang parts nun. Opo, sir. Promise, babalik kami bago tumunog yung bell. Thank you po. Ikaw, sumunod ka sa akin. Ano bang akala mong ginagawa mo, ha? Hoy, huwag kang magpanggap na walang alam. Alam mo yung ginagawa mo. Talagang gusto mong magpaka-inosente. Okay, sige nga. Bakit mo kinancel meeting natin kanina, ha? Oo, sinabi mong makikipagkita ka kay Mrs. Rodriguez ng 8:00. Pero 8:00, nakita kitang nakikipag-usap sa isang babae. Paano ko nalaman? Akala mo bang hindi ko mapapansin na binago mo ang routine mo, Please, maaaring matalino ka, pero hindi ka gano'n katalino. Halos nag-iiwan ka pa nga ng breadcrumbs para sundan kita eh. Huwag mong isipin na porke medyo lenient ako sa'yo, pwede mo nang gawin kahit anong gusto mo. Nakita kaya kita, todo ngiti ka at namumula pa nga ang pisngi mo habang kinakausap mo siya. Ano yun, ha? Ano? Binigay mo lang yung papel na hinihingi niya. Oh, so nakikipag-usap ka nga talaga sa kanya. Ano pa, ha? Nag-uusap rin ba kayo sa phone? Tapos tatabi ka na rin sa kanya kumain tuwing tanghali? Ako yung nag-overreact? Great. Wow, galing mo naman. Kailangan ko pa ba talagang ipaalala sa'yo na marami ka pang projects? Mga projects ko na kailangan mong tapusin. Kailangan kong ipasa lahat ng assignments at projects na yon. At hindi kita hahayaan na ma-distract dahil lang sa isang cute na ngiti ng isang taong wala namang paki sa'yo. Tinong may paki kung mabait siya, ha? Akala mo ba gusto niya talagang gumugol ng oras kasama ka? Kasama ang katulad mo? Please, wag kang delusional. Walang ibig sabihin yung mga simpleng ngiti niya. Huwag ka na ring umasa at huwag mo nang subukang makipag-interact ulit sa kanya. Binabalaan kita. Oh, wow! Ngayon, may lakas ka nang sumagot sa akin. Wow! Congratulations! I see, I see. Nagkakaroon ka pala ng confidence ngayon dahil iniisip mo sigurong may chance ka sa babaeng yun, no? Ha? Ang kapal naman nun. Sige, sige, subukan mo. Subukan mong kausapin siya ulit at gagawin kong impyerno tong buhay mo. Huwag mo akong subukan. Kaya ko at gagawin ko. Napaka-ungrateful mo. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo, iiwan mo lang ako ng ganito? Oo, iiwan mo ako dahil may babaeng ngumiti sa'yo. Tinulungan kitang mamuhay ng tahimik sa school na to, tapos ito magiging kabayaran? O akala mo ba na nawala na lang basta yung mga taong nambubuli sa'yo or nanggugulo sa'yo dahil iniwasan mo sila, ha? Akala mo naging mabait sila dahil nakita nila yung good side mo? Oh my God! Matalino ka nga pero kulang ka talaga sa social cues sa totoong buhay, ano? Masyado mong tinitingnan ang mundo sa rose-colored glasses kaya hindi mo nakikita yung dumi na iniiwan ng masasamang tao. Gusto mong malaman totoong dahilan kung bakit hindi ka na nila ginugulo, ha? Ha? Fine. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang totoong dahilan, kung bakit hindi ka na nila ginugulo, ay dahil sa akin. Oo, dahil sa akin.
Naalala mo ba yung time na nahulog lahat ng libro mo sa hallway? Tapos pinagtawanan ka nila? At ako lang yung tumulong sa'yo? Noong nangyari yun? Nung tinulungan kita? Ibig sabihin, namarkahan na kita. Markado ka na noon. Pinili na kita noon. Ako. Ako yung pumili sa'yo. Ako yung naging tagapagligtas mo. Tapos, alala mo yung panahon na pinapahirapan ka nila sa gym class? Well, kinausap ko lang naman sila pagkatapos ng gym class at sinigurado kong hindi ka na nila guguluhin ulit. Kaya ngayong iba, parang hindi na sila pumasok sa klase ng ilang araw, 'di ba? Siguro kasi masyadong naging mabigat yung pinag-usapan namin at grabe ang pag-reflect nila. Maaga ko nang sinigurado na alam ng mga estudyante sa campus kung sino ang kinakalaban nila. Alam ng mga tanga sa school na to na huwag gagalawin o pagtitripan ang pagmamay-ari ko. At newsflash, dork, pagmamay-ari kita. Gusto mo man o hindi. Alam mo man o hindi. Pumayag ka man o hindi, walang halaga ang salita mo. Ang mahalaga, yung sinabi ko. Kaya nung inutusan kitang gawin yung mga projects at assignments ko, ginawa ko lang yun dahil pakiramdam ko sapat na yun nakabayaran para sa proteksyon na ibinigay ko sa'yo. Magandang deal na yun ah. Gagawin mo ang assignments ko at poprotektahan kita para maging smooth sailing ang school years mo. Para tahimik lang. Hindi mo alam. Malamang. Siyempre hindi mo alam. Masyado kang naive para maintindihan. Masyadong kang focus na gustuhin ka ng ibang tao, kaya hindi mo napapansin ginagamit ka lang nila. Oh please, wag mong ikumpara yung meron tayo sa ganun. Ang meron tayo ay isang transaksyon. Inaalagaan kita. Masyado ka kasing mabuting tao para sa mundong to. Pero masyado ka ring inosente para makita kung gaano kahina at kagulo ang mundo. Oh my God, nakakalungkot ka talaga. Nakakalungkot na makita ang isang taong tulad mo na sobrang talino, pero sabay sobrang tanga rin. At alam mo yung nakakairita dito? Ang pinaka hindi ko maintindihan dito ay yung sobrang pursigido kang makilala yung ibang tao na hindi mo na nakikita yung kabutihang nasa harap mo na mismo. Ilang buwan mo nang hinahanap ang atensyon ng ibang tao, pero binibigay ko na nga yun sa'yo, di ba? Pinupuri kita sa trabaho mo, pinili na kita, pero gusto mo pa ng iba? Ang greedy mo naman. Sobrang greedy mo. Kailan ka makukontento sa atensyon ko ha? Kailan ako magiging sapat para sa'yo? Kailan mo makikita na ginagawa kong lahat ng to para sa'yo? Kailan mo maintindihan na ginagawa ko lahat ng to dahil gusto kita? Oh, fuck. Tingnan mo ginawa mo sa akin. Pinapaamin mo ako sa'yo. Hindi to parte ng plano ko. Shit. Nag-ring bell. Magkita na lang tayo mamaya. Siguraduhin mo tapos ang mga assignments ko ha.